Ka-Express, matapos ang matinding pagsubok sa kanyang career dahil sa injury, eto na ang pinakahinihintay ng buong sambayan ng Pilipino, Kai Sotto comeback. Hindi lang ito basta pagbabalik sa court, kundi isang hakbang sa mas malapit na katuparan ng pangarap ng lahat ng mga Pinoy basketball fans, makita ang isang homegrown Filipino na maglalaro sa NBA. Ayon sa mga insider reports, nakafocus si Kai sa kanyang full recovery at conditioning para makabalik, stronger, faster at mas handa sa mas mataas na level ng competition. Target ng kampo ni Kai na maging 2026 NBA season ang tunay na pagkakataon para tuluyang makuha ang spot na matagal na ang inaasam ng bayan. Simula pa ng FIBA at sa kanyang international stints, napatunayan ni Kai na kaya niyang sumabay sa malalaking katawan at mabilis na laro. Kaya ngayon, ang comeback na ito ay hindi lang personal na laban, kundi laban sa buong bansa para sa kinabukasan ng Philippine basketball. Kung magtatagumpay si Kai sa kanyang comeback, magiging makasaysayang sandali ito para sa Pilipinas, isang pangarap na matagal nang hinihintay at ngayon ay tila abot kamay na. Matapos ang ilang buwan ng pananabik at pag-alala, malinaw na ngayon, Kai Sotto is on his way back. Ang tinaguriang Tower of Hope ng Philippine basketball ay muling nagbabalik matapos ang major injury na tumigil pansamantala sa kanyang career. Pero ngayon, fully focused na siya sa recovery at training. Isang bagay lang ang malinaw, ang NBA dream ng mga Pinoy ay buhay na buhay. Simula pa nung sumabak si Kai sa mga liga abroad, sa Australia NBL, Japan B-League at maging sa Amerika para sa G-League at Summer League, naging malinaw na ang kanyang misyong maging unang full-blooded Pinoy na makapaglaro sa NBA. Pero tulad ng lahat ng malalaking pangarap, hindi naging madali ang daan. Ang injuries, inconsistency sa playing time, at hirap makahanap ng tamang sistema ay naging hadlang. Pero ngayon, ayon sa kanyang camp, nakaset na ang direksyon 2026 NBA entry. Hindi ito basta usap-usapan lang, kundi isang konkretong plano na nakaangkla sa kanyang kasalukuyang training program, exposure sa international leagues, at patuloy na suporta ng mga Pinoy fans. So, ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, inaasahang si Kai ay muling makikita sa top-level competitions, steadily building his case para mapansin ng mga NBA scouts at franchises. Kung babalikan ang kasaysayan, matagal ng pangarap ng Pilipinas na makapagdala ng homegrown talent sa NBA. May mga nauna nang nagbukas ng pinto, tulad ni Jordan Clarkson at Shailene Green, pero iba ang magiging impact kapag si Kai, isang produkto ng Philippine grassroots system, lumaki sa Ateneo program at pinanday sa international stage ang tuluyang makapasok. Ito ay magiging simbolo na ang Pinoy big man ay kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas sa mundo. Sa ngayon ang tanong, sapat ba ang oras at paghahanda para makuha ni Kai ang golden ticket sa NBA? Sa edad na 24 years old, pagsapit ng 2026, nasa prime years na siya bilang atleta at kung magiging successful ang kanyang comeback, hindi lang ito magiging personal na tagumpay, kundi makasaysayang sandali para sa buong bayan. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa isang player, ito ay tungkol sa isang bansa na matagal nang nangangarap. Kung may isang kwento na magbibigay buhay ulit sa pag-asa sa milyong-milyong Pinoy basketball fans, walang iba kundi ang pagbabalik ni Kai. Matapos ang ilang taon ng hamon, injuries at kaliwat ka ng tanong kung makakabalik pa siya sa landas patungong NBA, eto na nga, nakikita na muli ang ilaw sa dulo ng tunnel. Kai is officially back in action and this time mas malinaw na kaysa dati ang direksyon 2026 NBA Dream. Well, kung tutusin, mahaba at mabato ang naging journey ng 7-3 Gila Center, nagsimula sa mga training camp sa US, sumabak sa NBL Australia, Japan B-League at naging bahagi rin ng NBA Summer League. Pero dahil sa injuries, nawalan siya ng consistency at naging malaking tanong kung may puwang pa siya sa pinakamalaking basketball stage ng mundo. Pero ngayon siya ay bumabalik, hindi lang katawan ang pinaghahandaan, kundi pati ang mindset, mas determinado, mas matibay at mas handa sa pressure. Para sa mga Pinoy fans, Kai is not just another player, siya ang simbolo ng pangarap ng bawat batang Pinoy na umaasang may homegrown talent na tunay na makakatungtong at makapagtagumpay sa NBA. At kung titingnan, Kai has all the tools, towering height, natural feel for the game, at exposure sa international level kasama ang gilas. Ang kulang na lang, consistent health at tamang sistema ng pag-develop. Kaya naman ngayong 2026 NBA Dream ang tinutumbok, iba ang excitement. Ang mga scouts ay muling nakatingin, ang media ay muling gumagalaw at higit sa lahat, ang mga Pinoy fans ay muling umaasa.
Hindi ito simpleng pagbabalik, kundi pagbabalik na may misyon. Ipakita na kaya ng isang Pinoy na makipagsabayan, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. At kung magpapatuloy ang magandang trajectory na ito, malaki ang posibilidad na sa susunod na taon, hindi na lang natin siya makikita bilang Gilas hero, kundi bilang NBA rookie na dala ang buong bayan sa kanyang likod. At yan ang dahilan kung bakit ang comeback ni Kai ay hindi lang kwento ng isang player, kundi kwento ng buong bansang naniniwala sa pangarap. Gaya nga ng kasabihan, kapag may balik, may panibagong hamon. At para kay Kai, ang laban na ito ang pinaka-importanteng chapter ng kanyang career at ng kasaysayan ng Philippine basketball. Ngayon, usapang diretsahan na tayo. Kung magpapatuloy ang comeback ni Kai, saan ba talaga siya pwedeng mapunta sa NBA? Kasi oo, hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya sa court, ito ay tungkol sa paghanap ng tamang sistema, tamang kupunan at tamang opportunity. Dahil kahit gaano katalento ang isang player, kung mali ang fit, mahihirapan siyang magtagumpay. So unahin natin ang San Antonio Spurs. Sa ngayon, may Victor Wembanyama na sila. Pero isipin mo kung gaano kasulit ang posibilidad kung may twin tower setup, isang versatile unicorn sa harap at isang towering presence na gaya ni Kai bilang backup o kapartner. Ang Spurs ay kilala sa pag-develop ng international talent at pwedeng maging dream landing spot ito. At pangalawa, ang Houston Rockets. Bata ang core nila, mabilis at naghahanap ng identity. Sa loob, meron silang Alperen Sengun na playmaking center, pero kailangan nila ng rim protector na kayang magbigay ng depensa at spacing. Kai fits that bill. Bukod pa dito, may kasaysayan na rin ang Rockets sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga Asian players, kaya may marketing at fan-base factor din. At pangatlo, Utah Jazz. Wala na silang dominant big man after Rudy Gobert at ngayon ay nasa rebuilding phase. Ang Jazz ay historically nagbibigay ng malaking role sa mga bigs at dito pwedeng magkaroon si Kai ng solid minutes para mag-grow. At pangapat, ang Portland Trail Blazers, rebuilding din. May Scott Anderson at Shadon Sharp bilang future guards, pero kulang sila sa young, defensive-minded big man. Kai can easily slot in bilang shot blocker at pick-and-roll partner. At huwag nating kalimutan, ang Golden State Warriors. Yes, loaded sila ngayon at kilala sa small ball system, pero kung titingnan natin, laging may need sila for a legit 7-footer na kayang magbigay ng rim protection at offensive versatility. At dahil sa kanilang championship culture at coaching, pwede siyang mag-develop ng husto kung bibigyan ng tsansa. At syempre, hindi ito madali. Hindi sapat ang pangalan o hype lang. Kailangan ni Kai ng consistent production, double-digit rebounds, matibay na depensa at maayos na shooting efficiency. At kung maipapakita niya ito sa Japan B-League o iba pang international stints, siguradong makaka-turn heads ulit siya sa mga NBA scouts. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.